Bilang mga tao, lahat tayo ay nakaranas na nito. Nag-i-enjoy sa isang magandang araw. Nakatingala sa langit, ang bigla na lang lumuluhan ang ating mga mata at parang nakikiliti ang ating mga ilong. Bago pa natin malaman, sunod-sunod na ang ating pagbahing. Pero naisip mo na ba kung bakit tayo bumabahing kapag tumitingin sa araw? Ito ay isang kakaibang phenomenon na nagpaisip sa mga scientifico sa loob ng napakaraming taon. Ito ay isa rin sa mga tanong ng ating solid subscriber na si Jetro Santos at susubukan natin sagutin yan sa video ito. Kilala rin bilang sun sneeze, ito ay isang kakaibang reaksyon na dulot ng biglaang pagtaas ng intensity ng liwanag. Ang scientific term sa reflex na ito ay photic sneeze reflex. Ito ay isang type ng involuntary response na nangyayari kapag ang utak ay nakakatanggap ng conflicting signal mula sa visual at nasal system. Basically, ang maliwanag na ilaw mula sa araw ay na-overstimulate ang ating mga ugat sa ating mga mata, na siya namang nagpapadala ng confusing messages sa ating utak. Ang confusion na ito ay nagreresulta sa isang series ng physical reaction, kabilang ang pamilyar na pag-amoy at pagbahing na tunog na ginagawa natin kapag sinusubukan nating linisin ang ating mga ilong. Pero ano ba talaga ang nangyayari sa utak natin kapag nakakaramdam tayo ng photic sneeze reflex? Pag nakatingin tayo ng diretso sa araw o kahit anong malakas na source ng liwanag, may mga special cells sa retina natin na tinatawag na photoreceptors. Sila yung nakakadetect ng liwanag at nagpapadala ng signal sa utak sa pamamagitan naman ng optic nerve. Ang signals na yon ay pinaprocess nila sa visual cortex, yung parte ng utak na nasa likod. Pero minsan, nagkakamali yung utak natin sa pag-interpret ng signals, lalo na kapag sobrang liwanag. Kaya nagpapadala siya ng maling commands sa ibang parte ng katawan natin, kagaya ng ilong, at napapabahing tayo. Pero bakit mayroong ibang tao na mas nakakaramdam ng reflex na ito kaysa sa iba? Dahil ba sa sensitive lang yung mga mata nila o may iba pang factor? Kahit sino, pwede naman makaramdam ng photic sneeze, pero ayon sa research, may mga tao talaga na mas prone sa phenomenon na ito. For example, ayon sa mga pag-aaral, nakita nila na yung mga taong may light eye colors kagaya ng blue o green ay mas madali silang mag-photic sneeze dahil sa mas sensitive sila sa liwanag. At yung mga nakasalamin o contacts naman, mas madalas din sila magkaroon ng reflex na to kasi nga kailangan nila ng corrective lenses para ma-focus yung liwanag ng tama. Pero importante na maalala na ang photic sneezing ay hindi lang para sa mga grupo na ito. Kahit sino pwede makaramdam ito basta tama yung kondisyon. Kaya kung ikaw ay laging tumitingin sa araw, maganda na aware ka sa kakaibang reflexes na ito. Ngayon na na-discuss natin ang science sa likod ng photic sneezing, mag-isip tayo ng isang interesting question. Posible kaya na may purpose ang reflex na ito maliban sa pagiging kakaiba? Believe it or not, posibleng may benefit talaga ang random reflex na ito. Ang mga scientists ay nag-hypothesize na ang photic sneeze reflex ay pwedeng mag-act bilang natural defense mechanism laban sa mga harmful UV radiation. Kapag tayo ay nababahing, ang ilong natin ay nagko-contract na posibleng nahaharang ang ibang mapangad na liwanag na pumapasok sa ating ilong. Kahit hindi pa prove ang theory na ito ay isang intriguing possibility na kailangan ng mas maraming investigasyon. Dagdag pa dito, may mga expert na nagsasuggest na ang photic sneeze reflex ay makakatulong sa pagkontrol ng circadian rhythms natin. Sa pag-stimulate ng mga ilong, nakaka-impluwensya ito sa production ng melatonin, yung hormone na nagre-regulate sa mga sleep at wake cycles natin. Ang hypothesis na ito ay base sa ideya na ang exposure sa sunlight ay pwedeng makaapekto sa internal clock ng katawan natin. At ang photic sneeze reflex ay may role sa pag-sync ng mga circadian rhythms natin sa 24-hour cycle ng umaga at gabi. Again, more research pa ang kailangan para ma-confirm o ma-dismiss ang theory na ito. Worth mentioning din na hindi naman lahat ay nakakaramdam ng photic sneezing at ang frequency at intensity ng reflex ay pwedeng iba-iba sa mga tao. May iba na grabe ang pagbahing kapag natingin sa araw, samantalang yung iba naman ay konti lang ang nararamdamang kiliti sa kanilang mga ilong. Ang mga factor gaya ng eye size, pupil dilation at pati na rin genetics ay pwedeng makaapekto sa chance at severity ng photic sneezing. Sana ay nasagot ko ang tanong mo at hindi pa nakadagdag ng mas marami pang tanong. Kung may tanong kayo gaya nito, please don't hesitate to ask. Palagay na lang dyan sa comment section at susubukan natin gawan yan ng content. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa next video.